Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw or depende kung kailan ko ma-upload to, no? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. So meron tayong re-reactan dito, mga kababayan ko. Ito ay sinubmit ni Sir Atlantic. Shout out Sir Atlantic. Nag-effort pa talaga si Sir Atlantic na mai-download to kasi hindi ko makita doon sa link na pinopost niya eh. 'Di ba? So ito ay video galing Magandang Gabi Bayan. Ay, hindi pala yan, sorry. Ito, yan. Itong video na to galing sa Magandang Gabi Bayan. 90s yata to, men, ano? So i-play natin to, tungkol ito sa kababalaghan. So ito na, umpisahan na natin. Hanggang pasado alas 11 ng gabi. Madalas naman ay may naglalamay sa Studio 7 na gumagawa ng produksyon sa mga balita. May gano'n na pala nung araw, ano? Kung 90s to, 'di ba? Gano'n na pala mag-edit nung araw. Yung meron na siyang may parang pen doon, ano? Isa na rito ay si Eric, isang computer graphic artist. May monitors kang ginagamit. May monitors ka rin na hindi ginagamit. Doon sa monitors na hindi mo ginagamit, which are black, dapat black sila, walang laman yon, makikita mo, merong figure who is standing right behind you. It's supposed to be a reflection of somebody. Isipin mo halimbawa, parang may nagbibiro ganyan sa'yo. Titingin ka, wala. Alam mo, mas nakakatakot to mga ganito, no? Yung mga content ng Magandang Gabi Bayan na ganyan. Hindi katulad ngayon, puro CGI na. 'Di ba? Naalala niyo yung mga ganyan, mga men? Eric ay madalas pagparamdaman at pagpakitaan ng mga elementong hindi niya maunawaan kung bakit madalas na magpakita sa kanya. May babae nakahiga sa floor doon sa may pintuan na ang dugo galing sa may forehead niya, pababang ganon. Yung dugo, as in, parang ngayon lang nagpo-flow. Okay. Tapos, yung nakahigang babae nga, nakadilat siya, nakatingin siya sa akin. Bukod pa sa nakahigang babae, may bata din siyang nakikita. Pag nagtatrabaho dito, mararamdaman mo yung merong dyan sa glass. Okay, may nanonood sa'yo. Meron dyan bata biglang tatakbo. Minsan yung bata tatakbo dito sa loob ng control booth mismo. At nang minsan ngang may ginagawa siyang computerized special effect sa loob ng Studio 7, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Nang ang isang malinaw na anino ay ma-record kasabay ng special effect. Special effect. Pinaliwanag ng mga nakakaalam sa technicalities ng nasabing effect na hindi nila maipaliwanag din kung bakit nagkaroon ito ng ibang image. Doon sa flag na yun. Ito lilinawin ko, ito ay 90s, ano? Most of the cameras, ang gamit dyan ay tape. Tama ba ako? Hindi pa digital video yung gamit nila. Tape ang gamit nila ng mga time na yan. So just imagine, mahirap lalo na pag raw yung footage, 'di ba? Hindi mo ma-edit 'yun ng basta-basta. At saka
ang pag-edit doon, nakita mo ba yung ginagawa ni Kuya na parang meron siyang stylus na ginaganon? Hindi ganun kadali mag-edit ng videos during 90s. 'Di ba? Yung mga personal computers noon, walang capability edit ng video. Kasi nung araw, may computer kami nung araw do sa office ng tatay ko. Ang ginagawa lang talaga, word processing lang talaga. Hindi siya yung computer na yung, 'di ba? Kahit sa cellphone ngayon, pwede ka mag-edit ng video, 'di ba? Nung araw hindi mo pwedeng gawin 'yon. So kung halimbawa may edited na video nung araw, it's either galing yan sa malaking production company or dumaan yan sa mga professionals talaga bago na edit yung video. So nung 90s, siguro kung magdadaya ka man ng videos nung 90s, puro practical effects ang gagawin mo. Hindi ka dadaan sa computer. So kung may mga ganitong pangyayari, talaga mapapaisip ka kung paranormal ba talaga to o hindi. Ba't ganon? Ano nangyari? Onse ng gabi. Naman mo yung merong dyan sa glass. Okay, may nanonood. Isang malinaw na anino ay ma-record kasabay ng special effect. So ito yan. Pinaliwanag ng mga nakakaalam sa technicalities ng nasabing effect na hindi nila maipaliwanag din kung bakit nagkaroon ito ng ibang image. Doon sa flag na yun, ang task ko nun was to shoot the Philippine flag na medyo bigyan ng konting drama with the aid of a cameraman. Pinahanginan namin yung flag to have an effect. Ang light source namin sa likod ng flag. Habang ginagawa yon, sa naalala ko, it was a good take. Siguro kumuha kami ng mga apat na klaseng shots. Lahat good take. Sige, pag-aaralan na lang kung alin ang kukunin at gagamitin. Nung pinapost-prod na, eto, lumabas sa slow-mo yung image ng, should I say, silhouette. Mukha talaga nung nakikita mo yung contours ng mukha. Ako, convinced na ako na yun na yun. Kumbinsido si Eric na ang batang nagpapakita Yung tunog no? Psycho. Alam niyo yung Psycho? Hindi, yung ito dali lang, puntahan nga natin uli yun. Kasi sila, ito, may pagkakataon, ito ba yung nakita? Pakita nga natin. Post-prod na. Eto, ayan, yung lumabas sa slow-mo yung image ng, should I say, silhouette. So, ang mangyari, sa slow-mo lang nila nakita yon, yung tumawid. 'Di ba? Sa slow-mo lang nila nakita yon. Kasi hindi mo mapapansin sa regular speed Kasi mabilis So, pag i-edit mo yan, i-slow mo. Ang sa akin naman, ito para sa akin lang naman, may pagkakataon kasi minsan, hindi mo naman mare-recall yung mga ginagawa nyo nung time na yun habang sinushoot yung effects na yun. Baka naman talaga may dumaan doon. Baka lang itong sinasabi ko, ako ay skeptic. Unang-una, hindi mo naman natin pwedeng pagbintangan na edit yon kasi yung technology na yun ay hindi pa ganun nung araw. 'Di ba? Maliban na lang talaga kung malay mo may dumaan doon sa harap pero hindi na nila ma-recall kung may gumawa nun. Kasi minsan sa sobrang busy, 'di ba? Tapos sa sobrang tight ng schedule, minamadali. Hindi mo naman na mare-recall lahat ng nangyayari 'Di ba? Pwede mangyari 'yon Pero kung paranormal to, edi paranormal. Mukha talaga nung nakikita mo yung contours ng mukha. Ako, convinced na ako na yun na yun. Kumbinsido si Eric na ang batang nagpapakita sa kanya dito sa Studio 7
ay siya ring bata o yung image ng bata na nagrehistro naman sa video. Ayon din kay Ruben, ang cameraman na naka-assign nung gabing yon dito sa Studio 7, tiniyak niyang walang tao na dumaan sa harapan ng camera niya nung kasalukuyang kinukunan niya ng video. How sure are you? May CCTV ba no nung time na yon na wala talagang dumaan sa harap? Kasi minsan kung nakatutok ka sa camera mo, hindi mo naman malayan yun eh. Lalo na pag during that time sobrang bilis nung nangyari. 'Di ba? Ang watawat. Ang tao lang dito sa Studio 7, si Eric at saka ako. Bali si Eric, siya ang director ko. Ako naman ang cameraman. Wala naman talagang nagdaan na na tao. Tsaka imposible dahil ang shot ko sa kung mapapansin nila, nakatight ako Kaya imposibleng kahit may dumaan na tao, hindi mangyayaring mabuo yung mukha ron. Professional yung nagsabi. 'Di ba? Nasa explanation na ng professional. Yung shadow niya, hindi pwedeng mabuo. Dahil tight na tight nga ang kuha ko doon sa... Oo nga naman, dahil kung ganun yung shot mo, blurred yun, walang detail na makukuha. May explanation si Kuya. Baka nga naman paranormal talaga. Bandera At kung may dumaan man, siguradong mapapansin niya agad ito. Siguro kung meron dumaan, maaari kong kagalitan Tsaka SOP na yun. Kung may taping sa studio, nakita mo yung cameraman na may kinukunan, hindi dadaan yun Hindi mangyayaring dumaan. Pag ang camera, naka full zoom ang camera at naka-defocus pa, which was what we did. Naka-defocus siya, full zoom siya, defocus siya. Pag may dumaan sa harapan nun, wala kang makukuhang contours. Kung hindi black lang ang dumaan. Very good, 'di ba? Yun ang logic. Na-explain ng mga professionals. Pag naka-full zoom ka. Kasi itong mga professionals sa trabaho talaga nila yun At matapos na makumbinsi ng malinaw na ebidensya na may lumalabas ngang ligaw na kaluluwa sa Studio 7, iba na ang nararamdaman ngayon ni Ruben. Kaya natakot, kinikilabutan, hindi makapasok na Studio 7. Parang na rin ako. Natatakot. Si John ay isa rin sa mga computer graphic artist na nagpatunay ng mga bagay na nakikita ni Eric. Ito madalas magpakita sa akin, basta itong bata na to, in-chick siya, na talagang, every time gumagawa ko doon, talagang magpapakita siya sa akin. Kukunin niya attention ko na tumingin sa kanya. Parang, naghahanap siguro ng attention na hindi ko alam. Yun, sisilip dun sa may window, sa may door. Tapos pag tinignan ko, mga few seconds, aalis, na tatagos na lang dun siya sa isang wall na yun Babanggaan lang siya, mawawala. Dahilan sa pangyaring ito, nagdala kami ng isang grupo ng 6 na psychic na mahigpit na nakiusap na huwag ipakita sa camera ang kanilang katauhan. Ito'y upang alamin kung ano talaga ang mga espiritong nag-iikot sa Studio 7. Naiguhit rin nila ang mga itsura ng mga kaluluwang ligaw na ito. Ang unang larawan na naiguhit ng kasamahan namin ay Kala ko wag magpakita. Batang 12 taon na siyang nakita nung isa niyong kasamahan na lumabas doon sa inyong computer. Ipinakita namin kay Eric ang drawing ng mga psychic at Ito yung hugis yung sharpness ng nose niya rito. Sa flag ko posible nakita to Yun na yun. Hindi, sa akin, sayang putol. 2 part yata ito Diba? Kunin ko isang part. So wala na palang part yun, tinignan ko. Ibang topic na yung isang video. Pero iyan muna i-cover natin, diba nung mga 90s kasi, nauso yung mga ganyan. Parang MGB yata, Magandang Gabi Bayan, yung pinaka-grandfather ng mga paranormal, di ba inaabangan yan tuwing Halloween dati. Yang si Noli Di Castro. Naging part na ng tradisyon ng Pilipino yan Di ba? Then napunta na sa KMJS. Inarik na ng KMJS yung
yung ganyang style sa Philippine TV. 'Di ba? Nakaka lang balikan yung mga ganyan na napalabas na nung araw. 'Di ba, excited kayo na mapanood kasama yung mga mahal nyo sa buhay. Then most of them hindi nyo nakasama ngayon, ano, or nasa malayong lugar na ngayon. 'Di ba? Hindi walang biglang hindi pa kasi naiimbento yung time machine eh. At yung mga ganitong palabas yung pinakamalapit sa time machine. Diba? Kahit pa paano maaalala mo yung nakaraan. Diba? Then suddenly may isip mo yung mga tao na nakasama mo dati. Kung nasa na sila ngayon, ano na ba yung ginagawa nila ngayon, diba? Kung okay lang ba sila o hindi. Diba? Lang balikan yung mga ganyan. Na dumaan sa buhay natin yung tagpo na yon na hindi na maibabalik kahit kailan. Diba? Na medyo nadidepress lang ako kasi nga syempre dati nun masaya, no, ang buhay, wala kang pinoproblema nun, yung mga ganyang panahon dati. Tapos ngayon yung parang biglang bumigat na. Wala, sayang walang part 2 eh. Ibang nung pinlay ko na yung isang part, iba na yung topic eh, tungkol na sa tikbalang eh. 'Di ba? Pero sana natuloy man lang. Maganda man sana yung katapusan. Pero na ang maganda do sa video, mga may credibility yung mga nagsalita, mga professionals. 'Di ba? Yung ngayon kasi parang hindi na parang nakakapeki na rin kasi panoorin ngayon eh. No? Anyway, mga kababayan ko, anong masasabi nyo? Maraming salamat po. Bye-bye.